Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialists. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manghihip. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay unang araw ng Marso, March 1, 2022. Unang araw din na nasa level 1 ang napakaraming lugar. Unang araw din na ang lahat ay pupwede na sa level 1. Okay na rin ang mga tanggapan sa ating ang pasok sa mga tanggapan ng pasukan, mga opisina ng pamahalaan, mga pribadong opisina. But meron pa rin po mga ilang areas wherein ay nasa level 2.
Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Marikina City Police Station, under the office of Police Colonel Benliner Capili, COP, at ang kaagapay Media Action Group. Napakapalad natin for today. Napakagandang ating topic. Kasama ang ating mga balita, no? Happy birthday sa wife ni Robin. Mamaya hanapin natin ulit, no? Yung kanyang pangalan. Pero bago yan, we have 4 minutes after 12 o'clock. Bago ko ipasok ang aking partner, bago ko pabatiin, nais muna po nating batiin ang mga newly promoted na ating mga opisyal ng Philippine National Police. Police Lieutenant General Israel Ephraim Taberner Dixon, newly designated Deputy Chief PNP for Administration, effective today, March 1, 2022. Police Lieutenant General Police Lieutenant General Rodel Orden Sermonia, Deputy Chief PNP for Operations, effective today, March 1, 2022. Police Major General Vicente Dupa Danao Jr., Acting Chief Directorial Staff, Police Major General Felipe Rivera Natividad, Regional Director, National Capital Region Police Office. So once again, we would like to congratulate on behalf of the Chief of Police of Marikina City Police Station. Congratulations po sa ating mga newly promoted na mga opisyal. So this time, siyempre sa ngalan ng kaagapay ng mamamayan, Media Action Group, pansamantala busy yung aking co-anchor at ang ating pong makakadaupang palad ngayon, kasama ko ang aking isa pang co-anchor, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Akopa, Marikina City Police Station. Lieutenant Colonel Gantang, magandang tanghali po. Thank you, partner. Isang mainit at masiglang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating programa Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Partner, batin din po natin ang ama ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, si Police General Leonardo Bernardo Carlos, ang ating bagong Regional Director, si Police Major General Felipe Rivera Natividad. Effective po ngayon ang order nila, at si Police Major General Vicente Danao, siya na po ang number 4 namin sa PNP. Tinatawag po na the Chief Directorial Staff. At ganoon din po ang ating District Director na nag-aalaga sa EPD, si Police Brigadier General Orlando Yebra Jr., na kasalukuyan po ay nagpe-preside ng Command Conference sa Eastern Police District Headquarters. Kasama po nila ang Command Group, ang District Staff, ang ating pong mga COP sa buong Eastern Police District, at mga substation commanders. Kasama po dyan si Kaagapay Julius Criste. At sa ating pong buting mayor na si Honorable Marcy Chodoro. Of course, sa ating pong invited guest na naka-standby at iyong ipapakilala mamaya. At sa lahat po ng bumubuo ng Marikina City Police Station sa pamumuno ng ating napakasipag na Chief of Police, Police Colonel Benliner Capili, magandang tanghali po sa atin lahat. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Nais muna nating batiin si Attorney Eric Valero, kaya din si Attorney Andrew Ferrer. Ito daw ang utang ko sa kanila, babatiin ko muna, no? Yung LTO Tigers Flying Squad ng LTO Central Office, si Jack Gators, Don Lim, Jerry Molo, Roy Morales, Jovi Gallardo, Rene Payumo, Attorney Panagsagan. Siyempre magandang tanghali sa First PNPA General
ng Philippine National Police Academy Kaagapay Class 96, General Belinda Ochabe. Kaya din kay Spokes, kay Police Colonel Attorney Jean Fajardo. Kay Ma'am Kat Kapili, kay Carl, magandang tanghali po. So maaari nyo po kaming panoorin sa DWBL FB live streaming. Nasa YouTube din po kami. At sa radyo po, DWBL 1242 sa talapihitan ng inyong mga radyo. Isang oras po tayong magkakasama-sama kasama ang aming mga sariwang balita. So mamaya-maya, bigyan natin ng konting idea ang ating mga kababayan. Kaugnay po. Sabi ko nga, ito na naman, girl power. Hangang-hanga ako dito sa ating opisyal na makakadaupang palad. At alam natin, maraming matututunan ng ating mga listeners, no? Lalo na po ang batas kaugnay po sa ating mga kabataan, kababaihan. Okay, higit sa 100 kilong libo na halaga ng marijuana nasabat sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina City Police Station. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina PNP, nagtapos ng ilegal na gawain ng isa sa NCRPO high-value individual at rank number 5 sa priority database on illegal drugs matapos ang isinagawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr. sa kahabaan ng Bunan sa Phase 3, Barangay Fortune, Marikina City, pasado alas 4 ng hapon noong ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap umano ang pulis na parokyano ng illegal na droga at positibong napagbilan ang suspect na kinilalang si Calvin Villalon alias Calvin, 24 na taong gulang at kasalukuyang nakatira sa nasabing lugar. Na-recover sa suspect ang tinatayang nasa 850 gramo ng marijuana na may DDB value na higit sa 100,000 piso. Kasalukuyan namang nakapit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barmeda. Lalaki arestado matapos saktan ng kanyang kinakasama. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Pati. Paglabag sa Republic Act 9262 ang kinakaharap ngayon ng isang lalaki na kinilalang si Venancio Jimenez, 36 na taong gulang, may kinakasama at kasalukuyang nakatira sa Barangay Concepcion 1, Siyudad ng Marikina. Matapos ireklamo ng kanyang kinakasama na itatago sa pangalang JB, 22 taong gulang, ng pananakit noong ika-21 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ayon sa biktima, nanunood siya sa kanyang cellphone nang lumapit ang suspect at ayain siyang makipagtalik, ngunit tumanggi ito. Doon na siya minura at sinabihan ng hindi magagandang salita ng suspect at hindi pa nakontento ay sinampal at hinila ang kanyang kaliwang braso, dahilan upang magtamo siya ng pasa sa kanyang katawan. Agad humingi ng tulong ang biktima sa mga barangay tanod at kapulisan ng Barangay Concepcion 1 kung saan agaran din itong inaksyonan. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Chrissy Jean Pati. Dalawang most wanted person ng Marikina City Police Station arestado sa pinaigting na operasyon ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo kaagapay, Robin. Sa matagumpay na operasyon ng Marikina PNP, nagtapos ang mahabang pagtatago ng isa sa most wanted person ng Marikina CPS na natunton ng station warrants and subpoena station sa Barangay Tagpos, Binangonan, Rizal, pasado alas 3 ng hapon noong ika-25 ng Pebrero taong kasalukuyan. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina RTC Branch 168 sa kasong attempted murder in relation to RA 9262 o BAUSI. Kinilala ang suspect na si Willie Polon, 34 na taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Ang naarestong suspect ay kasalukuyang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Isa pang matagumpay na operasyon ay sinagawa ng Marikina PNP na nagresulta sa pagkakaaresto ng isa pa sa most wanted person ng Marikina CPS
matapos na maaresto ng station warrant and subpoena section sa Barangay Kalumpang, Marikina City pasado alas 3 ng hapon noong ika-28 ng Pebrero taong kasalukuyan. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina MTC Branch 76 sa kasong slight physical injury. Kinilala ang suspect na si Eugene Pascual, 48 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa nasabing lugar. Ang naarestong suspect ay kasalukuyang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Oplan Bandilyo, anunsyo publiko. Hihatid mo kaagapay pati. Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan na maging biktima ng gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operation Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. E-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang inyong kaagapay, Chrisley Jean Pati. At para naman po sa mga accomplishments, activities, programs, and projects na naisagawa ngayong buong linggong ito po ay atid sa atin ni Kaagapay Nezerezo. Nagtapos ang 56 na PNP Force Multipliers. Ito ay ang mga Barangay Peacekeeping Action Team ng Marikina PNP sa isinagawang 2-day seminar training ng Patrolling and Response Operations to empower CVOs and TANODs na kung saan ito ay pinangunahan ng Marikina Council of Educators. Nito lamang karaang linggo, isinagawa naman ang physical fitness test at health monitoring program sa mga personnel ng Marikina PNP sa pangunguna ng Station Health Unit bilang isa sa mga proyekto ng ating Chief of Police, ang Alagang Ben. Matagumpay naman na naidaos ng tahimik ang pagunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Pinangunahan naman ng Marikina Balasik Eagles Club sa pamumuno ni PSSG Chief Ventura, ang president ng nasabing grupo ang pagsasagawa ng outreach program na kung saan ay nagbahagi sila ng relief goods at ang mga damit sa mga biktima ng sunog. Gayun din ang aktibong partisipasyon ng KK Marikina kasama ang SK Council ng Barangay Nangka sa pagsasagawa ng feeding program sa mga nasunugan. Kaninang madaling araw naman ay isinagawa na ang kick-off ceremony para sa Fire Prevention Month na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sa pamamagitan ng motorcade na pinangunahan naman ng Marikina BFP kasama ang kapulisan ng Marikina. Ngayong araw din ay ang simula ng selebrasyon ng Women's Month na may timang We Make Change, Work for Women. At inaasahan natin ng iba't ibang aktibidades ng ating istasyon na pangungunahan naman ng ating Marikina Women's Club. Samantala, isa na namang programang nakabinding ilunsad ng Marikina PNP sa pangunguna ni Police Colonel Capili, ang ating Chief of Police, kasama ang ating City Social Welfare and Development, ay ang paglulunsad ng Bagong Buhay, Bagong Pag-asa para sa Kabataan Program, na may layuning bigyan ng pag-asa ang mga kabataang nasa kustodiya ng CSWD o ang ating Children in Conflict with the Law o ang ating CICL. At yan po ang accomplishments, plans, and programs ng Marikina PNP. Ito ang inyong kaagapay na si Ceres. Magandang tanghali kay Ate Elsa. Thank you very much kay Ate Elsa Juneda. Gayon din po syempre sa KBP at sa FBS. Thank you very much kay sa aking pilots, kay Corporal Mark Jonathan Clado, and then kay Corporal Karen, at syempre sa Chief kay Akopa, at gayon din kay COP, at sa Chief ng ESCAS, Police Lieutenant Marites Guerrero. So napapanahon ngayon ang kauna-unahang araw ng launching ng Women's Month.
Kaya napapanahon ang ating panauhin. Bago natin ihatid ang ating panauhin, nais muna nating ihatid ang ating mga tigapagtaguyod. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They design to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. AlphaTech. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Okay, ang programa ito handog sa atin ng Kumpares Barbecue, ng PharmaServe, ng AlphaTech, at ng Angel's Burger. Magandang tanghali kay Police Major Greco Gonzales, Chief Escas, at Deputy niya si Police Lieutenant Marites Guerrero. Happy birthday sa asawa at mahal na mahal ni Police Corporal Robin Barameda. Napakagandang bata. Maria Ella Barameda, happy birthday from Kaagapay family team. Napaka-busy nung ating COP, no? Napakasipag. Again, nakaka-inspire, no? Yung kasipagan ng ating COP, Police Colonel Benliner Capili. Binabati din natin ng isang magandang tanghali. Ang bumubuo ng Kaagapay Radio Action Team, Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro, Police Captain Greco Gonzales, at ang co-anchor ko na busy din, Police Lieutenant Julius Criste, gayon din si Police Corporal Chrisley Jean Pati, ang ating PNP reporter, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Isaac Kapalad, Police Corporal Mark Clado, ang aking pilot. I hope wala po tayong nakalimutan, ano? Again, pinapaalala po natin, since napakarami na pong lugar, no, na nasa level 1, na halos wala na pong mga restrictions, provided yung ating, yung ating face mask, wag po nating aalisin. Napakapalad po natin ngayong araw na ito, and I suppose napakaganda po ng ating topic for this day. Saludo tayo. Another PNPA Kaagapay Class 1996
Girl power ulit. Proud, kaagapay PNPA Class 96. Ganon din yung ating COP, no? Kaagapay PNPA Class 1996. Ganda tanghali po sa lahat ng kaagapay PNPA Class 96. She is born and raised in Legazpi City. She earned her BS in nursing degree at the Bicol University and her public management at Development Academy of the Philippines and a proud member of the PNPA Class 1996. Married to Police Colonel Edwin L. Portento, blessed with 3 kids, no? Fraxine, Luke, and Julia. She is the chief of the Anti-Trafficking in Person Division of the Philippine National Police Women and Children Protection Center. In her 3-year stint, she has spearheaded a total of 103 operations, which led to the rescue of 887 victims and arrested of 134 suspects. She also led a team to conduct TIP investigation in partnership with the Royal Malaysia Police in Singapore Police Force, which resulted in the rescue of 27 Filipinas in Johor Bahru, Malaysia in 2018. She initiated projects like the Child Friendly Room, a space where child victims will be processed and presents an environment that eases the trauma after being rescued and separated from their families. Likewise, she initiated a donation drive for the online sexual exploitation of children victims, where said items are being turned over to the shelter of their victims. She came up to the project of Project Care Bag, daming project ni Ma'am, no? Which contains goodies and small toys given to the rescued victims upon rescue. As part of her advocacy, Police Colonel Portento is a regular attendee of information drives, lecture, and tri-media guesting to raise awareness of the community on the dangers of trafficking in person. Currently, she is the ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime, ASEAN SOMTC, Head of Special Unit Focal Point for Trafficking in Persons, Philippine Representative for the Virtual Global Task Force, an international collaboration of law enforcement agencies to protect from sexual exploitation, and the Vice Chair of the Operation Coordination Group of the Philippine Internet Crime Against Children. Yun po yung PCAC. Last November 2019, we are very proud of you, Ma'am. She was invited as a resource speaker by the King and Queen of Sweden during the roundtable discussion on how to use artificial intelligence as a catalyst for child safety online. She is an RLEM 44 alumni, a participant of the Police Masterclass in the Netherlands in 2018, and an FBI Pacific Training Initiative. Graduate siya ng 2019. We're very proud and honored. Amin pong kadaupang palad at kasama ngayon ang nag-iisang chief ng Anti-Trafficking in Person Division, Police Colonel Maria Sheila Portento. Magandang tanghali po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Flory and Lieutenant Colonel Anthony. Okay, siguro kaagapay Anthony. Oo, kaagapay Anthony, siguro pabatiin muna natin si Ma'am, ano? Bago natin ibigay yung ating napaka-interesting ng topic natin. And it's a coincidence that starting today, March 1, is a Women's Women's Month.
Very Ma'am, timely. Go ahead, bumati ma'am. Go muna ahead po. tayo sa ating mga giliw na tigapakinig. So thank you very much po at magandang tanghali sa lahat po ng nakikinig. Thank you for the opportunity for inviting me, especially po kick-off ngayon ng Women's Month. This is very timely considering po na majority of our cases talagang ang nabibiktima po ay ang ating mga kababaihan. So naway dahil po dito sa programang ninyo, mabigyan natin ng guide yung ating mga kababayan para hindi sila po mabibiktima nitong karumal-dumal na trafficking in persons. Thank you. Okay, kaaga pa Anthony, no, bago natin malawak itong ating talakayan and very interesting talaga yung ating mga topics. Medyo marami tayong bubuksan sa kaisipan ng ating mga kababayan. Siguro yung nabanggit ko sa iyo kanina, kaaga pa Anthony, no, ay magandang tanghali po. Police Colonel Portento, no, naka-monitor yung ating Sir COP. Edwin. Is Colonel Benliner Kapili. Oo. Ang kaugnay dito, because the Anti-Trafficking in Person Act, no? This is a Republic Act 9202, Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. So, ating tatalakayin nito kaagapay Anthony, and at the same time, sabi ko nga kay ma'am kanina, siguro sa mga sections, nais nating humapyaw ng tigko-konti kaagapay Anthony because yung pinaka contents ng ating pakikipag-ugnayan kay ma'am ay kaugnay pa rin para sa ating anti-trafficking in person. Alamin natin, no, yung ano po ba yung anti-trafficking in person, ma'am? And ano po itong mga napapaloob? Section 2, Section 3, Section 4, Section 5, and Section 6. Sinunod-sunod ko na, ma'am. Para kay sa aking co-anchor ay dire-diretso din. Go ahead, ma'am. So, hindi ko po alam kung paano ko sisiksikin sa 30 minutes na natitira sa akin. Kasi pag nagkakandak po kami ng lecture, usually it takes a day para po ma-discuss ito thoroughly. Pero siguro po, ang gusto ko na lang is-simplify po kung paano yung take-away ng mga nakikinig sa atin. So, Yes, pag ma'am. sinabi Yung pong importante pag sinabi pong trafficking in persons, ano po ito? Napakasimple, pagkakalakal ng tao. Okay? Sa definition po ng batas, yung binanggit niyo po kanina 9208, na na-expand na po siya sa Republic Act 10364, mas marami na po yung nakaakibat doon na tinitignan natin as acts ng trafficking. So, isa-isahin ko po. Recruitment, transportation, transfer or harboring, receipt, pagtanggap ng mga tao with or without the victim's consent or knowledge, within or across national borders. So baka sabihin ninyo, hindi naman naitawid yung tao, ba't naging trafficking? Actually, ito po yung dito magandang malaman, kahit hindi po lumalabas ng bahay, nagkakaroon po ng trafficking in person. Mamaya i-discuss ko po sa inyo. Yes, and then, ang sumunod naman po, paano ito na-achieve? So, ito na po yung means. Pagdating naman sa means po, meron tayong threat, pananakot, use of force, pinwersa, and then other forms of coercion or pamimilit, abduction, pagdudukot, panloloko or fraud, deception, abuse of power or of position. So, ibig sabihin, kontrolado nung trafficker, yung mindset o yung galaw ng isang biktima. And then, ito yung pinaka-importante po, taking advantage of the vulnerability of the person. Maisingit ko lang po, ang Philippines po sa ASEAN, Senior Officials Meeting on Transnational Crime, tayo po yung volunteer lead shepherd when it comes to trafficking in persons. So yung standard po natin ng victim identification is very high as compared sa ibang ASEAN countries dito. Meaning po, halimbawa po, kung ang ibang tao tinitignan yung isang nangangalakal ng laman as prostitute, kami po bilang aral na mga advocates ng trafficking in persons, tinitignan po siya namin sa ibang anggulo na kung saan siya ay biktima.
Dahil nga po dito sa given sa batas na nobody would want to be in a situation where she is being exploited from her vulnerabilities. So, kanina po sa unang statement ko po, yung mga babae po ang madalas na nagiging biktima dito po dahil sila yung tinitingnan ng society natin na mahihina, madaling mapaniwala, madaling maloko. Now, sunod naman po yung sa purpose. Ito yung crucial na kung saan kami bilang pulis kailangan namin mapatunayan ano ba yung purpose. Bakit siya ay ni-recruit? Bakit siya ay ginahe? Bakit siya ay tinakot? So ultimately, ang purpose would sum up the act by means of 1, sexual exploitation, pwede din forced labor, pwedeng through adoption, pwedeng marriage through match, and then pwede din pang organ donor. So para po mabuo yung konsepto ng krimen ng anti-trafficking o ng trafficking in persons, kailangan po merong acts, means, at purpose. So, na-discuss ko po kanina yung acts, yung means, yung mga pananakot and all, and then ultimately, para sa ano? Kasi kung halimbawa po, kanina na-mention ko adoption, hindi naman illegal ang pag-a-adoption. Basta, dumaan ka sa tamang proseso. Pero po, kung ang usapin na nag-adapt ka dahil gagamitin mo yung bata para sexually exploit, trafficking po yan. Now, kung halimbawa po ang biktima ay isang menor de edad, sino po ang menor de edad? 18 years old and below, and those above 18, which who cannot take care of themselves. So pag ang bata po, ang biktima, hindi na kailangan ang means para ma-prove. So hindi mo na kailangang patunayan na niloko ba siya, tinakot siya, and then, nilinlang, ganyan. So, acts and purpose will suffice to establish the crime of trafficking. So, yun po. Sana, naiintindihan. Okay, Ma'am, so ano po this ang time, yung aking partner, no? Ang aking co-anchor, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, let's do the interview. Go ahead, Yes, sir. partner. Having heard yung introduction mo kay ma'am, very impressive talaga, no? Exposure, credential niya, yung experience talagang Saludo, ma'am. Saludo. subject matter expert si ma'am. By the way, ma'am, kasama po kami ni Sir Edwin sa every Thursday. Yung mentoring namin kaya okay. pastor. Magkikita po kami. Kayo ang mga Pagkagabi. babait. Gusto maging mabait, ma'am. Ma'am, tanong ko lang po, ano po yung mga specific na charges natin diyan po sa mga nagba-violate, ma'am, sa anti-trafficking in person? Well, ito ang kagandahan kasi ang batas natin ay napakabigat ng parusa. So, ang mga batas na nagba-violate niya, unang-una is Republic Act 9208, which is the Anti-Trafficking Law of 2003, and then Republic Act 10364 or yung Expanded Anti-Trafficking Act of 2012. Tapos doon po sa crimes naman involving yung online sexual exploitation of children, pinapasukan din po natin ng Republic Act 9775 of Anti-Child Pornography Act of 2009, then Republic Act 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012, and then ultimately yung Republic Act 7610, yung Anti-Child Abuse Law. Gusto ko lang i-highlight itong online sexual exploitation kasi ito ay mainit na usapin, lalo na po na since this is trafficking kasi is considered as a transnational crime. So sabi ko nga po, tumatawid siya ng ibang bansa, ng borders. So dito po sa online sexual exploitation of children, sa ibang bansa, nagpo-fall under lang siya sa category ng violent crimes against children. Pero sa atin po, mas maganda kasi nagiging trafficking in persons crime siya, so mas mabigat yung parusa. Ano po yung mga ito? So typically po, ito yung mga bata na ginagamit ng kanilang kamag-anak, magulang, kapatid, pinsan, basta yung facilitator o yung bugaw na tinatawag natin has a trusting relationship with the child victim. So ito po yung nababalitaan ninyo na nagkaroon po ng operation na kung saan sinagip ang bata, hinuli yung nanay na nambubugaw sa kanyang anak online. So, yung mga partners po natin from other foreign law enforcement agencies are very active in supporting us in the conduct of our investigation. Kasi sa landscape po ng OSEC, yung mga perpetrator
o yung mga customer or the demand side, usually sila po yung galing sa ibang bansa. Ito yung mga foreigners. And then, tayo naman po dito, ang supply side. Andito sa atin po yung nambubugaw, yung facilitator, at saka yung bata na nagiging biktima. So yung kaninang sinabi ko po, ang trafficking nangyayari kahit sa loob ng bahay. Because this is the perfect example na kung saan hindi kailangan lumabas ni nanay o kaya nung bata para matraffic siya. Isang telepono lang with a good internet site na may camera can actually go a long way na pwede niyang i-live stream yung ginagawa niyang kahalayan doon sa anak niya or sa batang biktima. So yun. Ma'am, how about po doon sa mga bata na nare-recruit, ma'am, para maging child warrior? No? Yung mga po nagagamit ng mga kalaban natin sa gobyerno. Yeah. Hindi ko nasabi yung kanina, pero pasok siya sa trafficking kasi na-exploit siya eh. And so, I also would like to give emphasis yung child labor natin. Hindi kasi masyado gaano nire-report na nagkakaroon ng mga child labor practices na labag sa karapatan ng bata. So, dito naman sa child soldiers na tinatawag natin, nandun na siya nakapaloob sa Republic Act 10364. So, mas maganda sa ating mga kapulisan, pag naka-encounter kayo ng ganito, kasuhan niyo ng trafficking in persons offense kasi mas mabigat yung parusa sa kanila. Ma'am, sa child labor, pasok din yon yung anti-trafficking in person? Yes po. Kung halimbawa, kasi yung purpose nga po is exploitation. Labor exploitation naman ang ikakabit natin. Tandaan po natin, hindi natin kailangan patunayan yung means. So kahit walang takutan, hindi niloko ang bata, pero ni-recruit, pinagtatrabaho ng lampas sa oras, tapos hindi maganda ang kanyang working environment. Kasi for one po, dapat yung bata hindi nagtatrabaho. But because of the very culture of the Philippines na tumutulong ang bata sa mga magulang, sa gawaing bahay or sa negosyo, tinitignan din natin ano yung level ng trabaho na kung saan tatawid siya na siya ay naabuso or na-exploit. Okay, partner? Yes, ma'am. Actually, meron po kami nasampa ng kaso ng ganyan, ma'am, sa Visayas. Ang ginamit po ng mga kalaban natin, mga NPA, may deceive po na ginamit doon sa mga bata. Pinaniwala sila na organization lang, simple organization, pero without the knowledge ng mga bata, ay sila po ay binibrainwash na ginagamit sa pag-training para po lumaban sa ating gobyerno. Anyway, ma'am, ano-ano pong mga government agencies na nakakatulong po ng PNP para po sa i-pursue yung mga ganyang operations natin or cases against sa mga violators po? So tayo naman po dito sa advocacy on anti-trafficking in persons, meron tayong tinatawag na whole of government approach na kung saan meron pong in-establish yung batas ng Interagency Council Against Trafficking, which is co-chaired by the Secretary of Justice and Secretary of Social Welfare and Development. Tapos among others po na mga members, tayo, Bureau of Immigration, DOLE, DILG, DOJ, at marami pa pong iba. So usually, sa amin pong pagkakandak ng mga operations, ang katandem talaga namin dyan is yung DSWD o yung local SWD. Dahil nasa protocol naman natin, whenever we engage with children, especially during rescue operations or any police operation for that matter, dapat merong presence ng social worker. So sila talaga yung kaakibat namin. And then, after kami makapag-file ng kaso, yung social worker din ang mag-i-initiate to provide shelters for temporary custody dito sa mga batang nasasagip. Okay, ma'am. After po ninyo ma-rescue yung mga victims, ano po yung mga programa o ginagawa ng natin sa PNP, particularly sa opisina po ninyo? Sa amin, majority kasi ng mga cases namin are only sa traditional sex exploitation na kung saan pag mga adults na tine-temporary shelter din, pero para lang magkaroon sila ng bagong pananaw sa mga buhay nila na yung ginagawa mali at yung ginagawa ay hindi nakakatulong sa kanila bilang babae. Tapos dito naman sa mga nare-rescue namin ng mga kabataan, well, nagkakaroon sila ng assessment and then psychosocial intervention. Ginagawa ito ng social workers natin while the child is in the temporary custody with the shelter. Now, this is very important
na yung mga, especially yung mga minor victims na nare-rescue, na magkaroon sila ng psychosocial intervention para sa murang edad, malaman nila na mali yung ginagawa and then paano nila, it's either mali yung ginagawa for traditional sex exploitation or doon naman sa mga biktima ng OSEC is how they can deal with the trauma inflicted on them. Kasi ma-share ko lang po, nagkaroon nga kami ng case dati ng OSEC, 2017, wala pa ako dito sa, 2015 pala, wala pa ako sa WCPC, may nakalusot na hindi na-rescue na magkapatid, ages 14 and 16. 2 years after that, I was already here. Kasama na ako sa nag-operate sa Iligan City, na kung saan itong supposedly victims who were not rescued 2 years before that, sila na po yung facilitator. So, dahil hindi sila nabigyan ng tamang intervention, nag-evolve sila from victim to facilitator. At ganun din po yung nangyayari doon sa mga victim ngayon. Pag hindi sila na-rescue at hindi nabigyan ng intervention, sila na mismo yung nagbubugaw sa mga bago nilang recruit o mga kasama nila. Okay, ma'am, ano po yung madalas natin naririnig na napapag-usapan about OSEC? Ano po yung OSEC? Para po sa mga nakikinig. Opo, so kung hindi nyo po alam yung OSEC, mas popular siguro po sa komunidad yung term na cyber. Cybercrime, ma'am. Yeah. Cyber. Yan ang o kaya cybersex. Yan ang, pag nag-ooperate kasi kami, pag lumapag kami doon sa area, sasabihin nila, nagsa-cyber yan. So ano po ito? Ito yung mga tao na nagbubugaw ng mga bata online na nagpapadala sila ng mga halay na pictures sa mga customers in exchange for money. So lahat ito actually proceeds or income driven. Kasi hindi naman ako mangangalakal ng tao na wala akong makukuha. So si facilitator talaga, ang kanyang end goal is to profit from this activity. So ito si OSEC, you can just imagine ano ang magtutulak sa nanay para ibugaw ang kanilang mga anak online. Maggawa ng mga kahalayan, videos, pictures, live streaming. At nakakagimbal dahil ako ay isang ina na hindi ko hinagap na pwedeng mangyari yon. But marami kaming cases na na-handle na ganito talaga. So gusto naming imulat sa mga gumagawa nito na ang akala kasi nila, yung epekto sa bata, hindi ganon kalalim ang trauma. Dahil ang sinasabi nila, nasa computer naman yung customer na nanonood lang, hindi ka naman hahawakan. Ako bilang nanay mo, ako yung hahawak sa'yo. So okay lang yon, but they are very wrong. The impact ng trauma is the same dahil nababiolate yung bata doon sa kanyang pagkatao. A child as young as 1 year old, may sariling isip na yan. Yun nga lang pang 1 year old lang. Di ba? So, Kaagapay Anthony, tanungin kita, sa tingin mo dito sa OSEC na to, ano ang pinakabata na naging biktima? Wild guess lang. Asya nga sa 6 or 7 years old, ma'am, napanood ko yata. Oh, sadly, 2 years old. May mas younger pa. Oo, may mas younger pa. Yes, may mas younger pa. So, a 2-year-old baby, so fragile, and then gagawa ng kahalayan. So, ang nakakalungkot dito, magiging dysfunctional na si family kasi yung nanay makukulong. Yung mga bata mahihiwalay. Ilalagay sila sa shelter. So, doon pa lang, ano yung pinagkakabuhay ni nanay kung ultimately mahihiwalay din pala yung kanyang mga anak. Yun, and then, gusto ko lang i-highlight gaano kabigat ang parusa. Kasi in the previous operations that we did, pag nag-engage na ako ng conversation with the suspect, diba, nahuli si nanay. Yan, ma'am, yung penalty. Dapat malaman po ng tao. Ang akala nila, 6 months kulong, tapos na. Dahil nga, sinasabi ko nga sa'yo, ang kagandahan dito sa batas, sobrang taas ng penalty. Pag napatunayan ng qualified trafficking ka, actually, pwede ang pinaka-maximum mo is life imprisonment. Pero, dahil naman sa tawag dito, precedence sa mga convictions natin, parang ang nagiging sentensya is nasa 20 years. But 20 years still 20 years. And then kung halimbawa mag-plea bargain naman sila, they will admit to the crime, ang pinaka mababa is 15 years. So 15 years magkahiwalay yung mga bata sa magulang nila.
So just to say ma'am, yung victim nagiging yung bata ay victim pa rin pag nakulong yung mga parents niya or yung mother niya or father niya. Yes. Kawawa po Yung talaga bata dito talaga ang yung kawawa. bata. Oo. Okay ma'am, ano po yung mga programa pa na ginagawa niyo or yung other advocacies para po ma-prevent or ma-avoid yung mga ganito, mga krimen na ginagawa po ng ating mga ibang kababayan mo? So, dito sa amin, the way I see it, kami naman dito sa pulisya, once na nireferan ng kaso, immediately nagkakanda kami ng investigation. So, very aggressive kami doon sa mga kasong ibinabato sa amin. Now, sa akin personally, ang nakukulangan pa ako is yung maabot namin yung komunidad para maging aware sila dito sa krimen na ito. Even with yung mga nare-recruit, yung kaninang binanggit nyo na na-recruit sa Malaysia, they were also duped into the promise na ang trabaho nila sa Malaysia pagdating doon is wine seller, na ang kikitain is 100,000 a month. Magbebenta ka lang sa bar ng alak, 100 ang kikitain mo. Tinalo pa ang pulis na 24/7 on call. So, dapat yung community, alam nila yung mga red flags, kung ano yung mga ino-offer sa kanila para hindi sila nalilinlang. And at the same time, gusto rin namin i-raise ang level of awareness ng community na meron kayong pwedeng pagsumbungan, meron kayong pwedeng takbuhan, just in case na kayo ay may napansin o nakikitaan na nagkakaroon ng mga activities na ganito. Ang biro nga po namin dito, mas mabuti ng praning, tamang duda, kasi i-validate naman. Or rather, wala kang pakialam na kung saan yung kapitbahay mo pala, yung mga bata doon, nasasadlak na sa OSEC. We treat OSEC as a hidden crime. In the four corners of their house lang, ando doon lang sila, walang nakakaalam. And who knows, that child is seeking or crying for help na hindi lang natin naririnig o napapansin kasi hindi natin nakikita yung red flags. So, balik ako sa programs. So, sa programs, yan, marami kasi akong sinasabi. Sa programs naman, we have been collaborating with a lot of partners, NGOs, government agencies. Ako po, binovolunteer ko ang sarili ko kahit sa maliit na barangay. Kung i-invite ako to conduct lecture, very willing ako. Kami pa po ang mag-provide ng Zoom account. So, pwede kayo maglagay ng isang telon, doon ako magsasalita para lang maiangat natin. Kasi itong krimen na to po, hindi lang trabaho ng pulis, trabaho ng simbahan, trabaho ng social worker. Lahat po tayo dapat involved dito. So, ayun po. And then, another program po, dahil nga nag-shift tayo sa online, we made ourselves visible sa Facebook po. So, ipopromote ko rin po, meron kaming Facebook page, Aling Police, yung Women and Children Protection Center, na kung saan every week po, nagbibigay kami ng mga SOCMED cards and then webinars para iangat din yung kaalaman ng ating mga tao sa komunidad. And then, thirdly, kami po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga foreign law enforcement agency partners. Kung magagawin po kayo dito sa office namin, on a weekly basis, maraming pumupuntang mga foreign police dito para pagtrabahuan namin paano gagawin yung isang kaso. And then tumutulong din po sila sa amin kung paano tutugisin yung customer doon sa end nila. Nakikipag-coordinate din po kami sa Bureau of Immigration. Maganda yung partnership namin kasi po marami po ang nagtatangkang foreigner na mga convicted registered sex offenders sa kanilang mga bansa. Pupunta, magbabiyahe dito sa Pilipinas as tourists. Yung pala po, pupunta dito para physically ma-exploit ang ating mga bata. So, pag na-report po sa amin, madali po naming i-tap si Bureau of Immigration. Si Bureau of Immigration po, i-deny na siya ng entry. So, hindi na po siya papapasukin dito, pababalikin siya sa airport of origin. And then, nakikipagtulungan din po kami sa mga social media platforms. Facebook, pag may mga reports po na kung saan merong mga nagpo-post ng kahalayan, sa like Twitter, mga ganyan, para kung halimbawa kinakailangan pong mag-request kami i-take down yung mga images na yon, madali po namin silang malapitan. And then, nagkakaroon din po kami ng partnership with financial institutions kasi may ibang anggulo po ng investigation dito sa trafficking na kung saan ipa-follow natin yung pera. Kasi yung perang susundan natin, baka magtuturo kung sino pa yung mga involved dito sa gawaing ito. Ayan po.
Napakarami yung activity, ma'am, ano. Sa iba po, ang ano nila sa WCPD, yung mga domestic problems lang, pero marami pong tinakaalam eh. Napakaraming trabaho nilang Kasi ginagawa nung sa WCPD. in-strengthen ang WCPC, ito na yung lead and specialized unit in handling trafficking in persons cases. So kung sa pagkakaalam ng iba, dati sa CIDG kasi yon. So nung in-strengthen si WCPC, ito na yung primarily trabaho namin. So, kay ma'am, napakarami po naming natutunan sa saglit na oras. Okay, partner. Oo, sabi ko sa iyo, partner, napaka mabunga, no? Marami tayong matututunan with Police Colonel Portento, no? Bago ko pa lang nakita yung kanyang background ay talagang nalulungkot tayo dahil malapit na naman tayo umabot sa oras ng ating papaalam. But this time with how many seconds more left, nais nating hingan si ma'am, no, ng kanyang parting message and at the same time encouragement din, ano, para sa ating mga kababayan na maging aware sa batas na ito. Ma'am, please go ahead. Okay, again, nagpapasalamat po ako sa opportunity na binigay ninyo na kung saan dun sa mga listeners ninyo na hindi pa alam ang batas against trafficking in persons at kahit papaano po may take away kayo ngayong hapon. Gusto ko lang po makiusap sa inyo na tulungan niyo po ang inyong kapulisan dahil ito po yung krimen na ito hindi lang responsibilidad ng mga pulis, ng ibang sektor, bagkus mas malaki yung responsibilidad ng mga tao na nasa komunidad. Kasi kayo po yung nakakakita at nakakarinig ng mga nangyayaring pagkakalakal ng ating mga kababayan. So, doon din po sa mga gumagawa nito, siguro po narinig niyo po kung ano yung parusa na kakaharapin ninyo kung halimbawa kayo po ay makonvict dito sa offense na to. Pag-isipan niyo po kasi mahaba-haba po yung 20 taong pagdudusahan nyo sa loob ng kulungan. Kung kayo po ay nag-engage sa OSEC, ano pa po yung visa or yung purpose na inaabuso niyo yung mga anak ninyo na kung ang end naman po magkahiwalay kayo at baka after 20 years pa kayo ma-reunite. So yun po. Again, maraming salamat. Yung ating mga kababaihan po, meron po kayong mga karapatan na pwede ninyo pong ipaglaban. So, maraming salamat. Baka may hotlines ka na maaaring ibigay sa ating mga kababayan. Please go ahead. Yeah. So, meron po kaming number sa Globe, 0966-725-5961. At sa Smart naman po, 0919-777-7377. Ulitin ko po yung Smart, 0919-777-7377. Singitan lang pala ng isang 3, 7377. Pero ang pinaka-importante po, yung Facebook page, kasi alam ko majority of the Filipinos are engaged in Facebook. So, isearch nyo lang po yung PNP Women and Children Protection Center. Gusto ko lang ipaabot sa inyo na pwede po kayong mag-report ng anumang kaso ng violence against women and children or trafficking in persons dyan po sa FB page namin. At sinisiguro po namin yung confidentiality ng nagre-report ay highly secured. Hindi po kayo mapapahamak. So, gamitin po natin ito bilang channel na kung saan baka hindi nyo lang po alam, may maisasalba kayong buhay sa pagre-report. So, maging maging involved. Huwag tayong magkaroon ng mindset na wala tayong pakialam sa kapitbahay natin. Bigyan po natin ng importansya na baka ikaw po yung tao na makakasagip sa buhay niya. Okay, with that, again, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. Police Colonel Maria Sheila Portento, ang Chief ng Anti-Trafficking in Person Division, Philippine National Police Women and Children Protection Center. Congratulations, ma'am, sa inyong mga accomplishments and of course, atin pa rin pinapanalangin na ang hustisya sa lahat ng mga biktima. Nandyan ang ating mga otoridad. Maraming salamat po. Magandang tanghali. God bless you, ma'am. Likewise po. God bless and thank you so much. Thank you, ma'am.
Partner, segundo na lang ang nalalabi. Baka meron kang nais batiin, sabayan mo na ng pagpapaalam. Magandang tanghali kay Police Major June Mendoza. Congratulations daw sa ating guest. Ganin din kay COP Police Colonel Ben Liner Kapili. Congratulations, ma'am. Parehong PNPA, Kaagapay Class 1996. Partner. Oh, go ahead, partner. Mag-ingat po tayong lahat. Alert level number 1 na. Baka kumalat pa uli ang Go ahead. Naka-mute yung mic niya. Oo, naka-mute yung mic ng aking partner, no? Ilang saglit na lang ang nalalabi. Naka-mute pa yung mic niya. So, umabot na tayo. Okay, partner. Go ahead. Habol tayo kahit konti. Sa ating po mga sumusubaybay tagakapakinig, mag-ingat po tayo. Alert level number 1 na po. Baka masyado po magkumpiyansa, bumalik po yung virus sa atin. Okay, so once again, sa ating po mga tigapagtaguyod, maraming salamat sa ating nakadaupang palad kay Police Colonel Maria Sheila Portento, ang Chief ng Anti-Trafficking in Persons Division, Philippine National Police Women and Children Protection Center. Maraming salamat sa ating COP, Police Colonel Ben Liner Kapili, at kay Ma'am Kat Kapili, ganyan din kay Carl. Once again, umabot na po tayo sa technical side. Thank you very much kay Arnold. At umabot po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Muli po sa darating na Martes, magkasama-sama tayong muli. Maraming salamat sa aking co-anchor, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan.